Ka-enjoy kung bago ka pa lang sa channel na ito. Manglambing po kami sa iyo na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang mga videos na aming gagawin. Dahil pangako namin lahat ng aming makitang mga maganda ipapakita namin sa inyo, at lahat ng kwento sa ating kasaysayan pag-usapan natin sa channel na ito. Sana ma-enjoy mo to. Good morning mga ka-enjoy. Good morning Naik Cavite. At good morning sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Mga ka-enjoy, nandito tayo ngayon sa bayan ng Naik, lalawigan ng Cavite. Itong makikita natin, ito yung nagsisimbolo ng bayan nila. Hindi lang gaanong makita yung may kalabaw dito na dalawang ulo. Itong kalsada na ito, ang kaliwa papunta ng Ternate, Maragondon. Itong sa kanan, ito ang diretso, ito yung papunta sa bayan proper. At itong nasa kaliwa natin, yung makita mga building sa kaliwa, yan ang municipal hall o ang munisipyo ng bayan ng Naik. Mga ka-enjoy, matandaang sa nakaraan nating mga episode, ating naitampok ang Tejeros Convention. Ang Tejeros Convention tapos naging eleksyon. Naitampok na rin natin ang kasabayang pangyayari nung pagpanumpa ni General Emilio Aguinaldo at yung pagbagsak naman ng depensa sa may Pasong Santol nang kinamatay naman ng kapatid niyang si Crispo Aguinaldo. At dahil nabawi na ng mga Kastila ang Imos, kasunod na nito ang mga karapitbayan, ang Kawit, Nobilita, General Trias, Tansa at Rosario. Dito na umatras ang mga katipunero sa Naik. Dito nagawa nila Andres Bonifacio ang mga dokumentong Acta de Tejeros, ang protesta para sa eleksyon sa Tejeros, at ang Naik Military Agreement. Labas tayo. Ito yung lumang simbahan. Padre Modesto de Castro, 1819-1864, isinilang sa Binyan, Laguna, 15 ng Hunyo 1819. Nag-aral ng teknolohiya sa Universidad ng Santo Tomas. Nagsilbing kura paroko ng Paumbong, Bulacan, 1851 to 1854. Kura rektor ng Katedral ng Maynila, 1855-1857, at kura paroko ng Naik Cavite, 1857-1864. Tinaguri ang ama ng prosang Tagalog. Kabilang sa kanyang mga akda ang Platicas Doctrinales, Novena de San Isidro Labrador, Novena del Apostol Santiago, at Exposición de las Siete Palabras. May akda ng Urbana at Pilisa na nagsilbing gabay ng kagandahang asal at pakipagkapwa tao noong panahong iyon. 1864, Yumao, 21 ng Enero 1864. Lumang simbahan ng Naik.
Cavite. Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception, Naik, Cavite. The renovation of church patio, including the redesigning of floor commemorating the Lakbay Birhen 2004 in Cavite, is through the courtesy of Dr. Jaime Vasquez Reyes, Hermana Mayor 2004. Diocese of Imos, Immaculate Conception Parish, Naik. Under siya ng Diocese of Imos. Diocese ng Imos, 1961. Diocesan Shrine of the Immaculate Conception of Mary. Papasok tayo dito. Naik Elementary School. Naik Elementary School. Buong buo pa siya, oh. Ito ang Casa Hacienda ng Naik. Casa Hacienda de Naik. Ang naiiwang Casa Hacienda ng buong Pilipinas. Casa Hacienda de Naik. Dito tayo sa National Historical Commission. National Historical Institute. Casa Hacienda de Naik. Sa mismong gusaling ito ngayon mababang paaralan ng Naik. Isinagawa at isakinatuparan noong Abril 19, 1897 ang Acta de Naik o ang Naik Military Agreement, isang kasunduan ni Bonifacio at ang kanyang mga kapanalig na salungat sa mga panuntunan na pinagkasunduan ng mga maghihimagsik sa Kumbensyon ng Tejeros na ginanap noong Marso 22, 1897. Dito rin binuo ni Pangulong Emilio Aguinaldo makaraan maihalal nakaraan ng mahal na araw ng taon ding yaon ang kanyang Cabinet of Reconciliation o ang pagsasaayos ng gabinete ng kanyang pamahalaan
na hindi nabuo sa kumbensyon ng Tejeros. Yan, ang building na ito ang napakatagal na. Casa Hacienda Dinaik itinayo bilang bahay at tanggapan ng mga nangangasiwa sa Haciendang Naik noong ika-19 na siglo. Imbakan ng mga aning palay at iba pang produktong agrikultural. Nilusob ng mga taga-Naik noong September 3, 1896 bilang hudyat ng himagsikan sa bayan. Dito isinakatuparan ang Akta Dinaik noong Abril 19, 1897. Dito rin binuo ang ni Pangulong Aguinaldo makaraan ang mahal na araw 1897 ang kanyang gabinete na hindi nabuo sa kumbensyon sa Tejeros. Sa Bartolina nito unang binilanggo ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio bagong tuluyang nilitis sa Maragondon. Ginawang Naik Elementary School noong panahon ng Amerikano, nagsilbing himpilan ng mga Hapon noong ikalawang digmaan pandaigdig, ang tanging nalalabing Casa Hacienda sa Pilipinas na nanatiling nakatayo sa kasalukuyan. Wow, very historic. The one and only. Ito na lang ang nag-iisang Casa Hacienda sa buong Pilipinas na nakatayo. Ito pa, buo pa yung structure niya. Opo. Yun di ko rin alam. Pares lang po tayo. Bago lang po di kami dito. Na po renovation, sana hindi baguhin dahil nag-iisang Casa Hacienda na lang sa buong Pilipinas. Ito na lang ang Casa Hacienda na preserve. April 17, 1897 dito binuo ni Emilio Aguinaldo ang kanyang mga gabinete. At dito rin niya ginampanan ang pagiging isang presidente at pinaalam sa lahat ng bayan sa Pilipinas na siya na ang nakaupong presidente. Sa susunod nating mga episode, tatalakayin na natin ang Acta de Tejeros at ang Naik Military Agreement. Ano ang nilalaman nito? Bakit lumipat ang mga supporter ni Andres Bonifacio sa panig ni Aguinaldo? At ang pagpaaresto sa grupo ni Bonifacio sa Limbon, Indang, at ang paglilitis sa magkakapatid sa Maragondon, Cavite, at ang pagkabawing muli ng mga Espanyol sa bayan ng Naik, ang labanan sa Timalan at ang labanan dito sa bayan ng Naik. Halos kasabayan nito ang pagpapatay sa magkapatid na Bonifacio at ang paglisan ng mga revolusyonaryo sa lugar ng Cavite
at pumunta na lang ng Bulacan. Diocese of Imos 1961. Silip po tayo. Ang ganda ng mga painting. Ang ganda ng structure ng building na to. Yung mga ceiling, oh. Sana nag-enjoy kayo sa episode na ito. At kung nagustuhan nyo ang aming mga videos, nang lambing po kaming subscribe ang aming channel para po masundan nyo pa ang aming mga pagtuklas sa mga historical site at iba pang mga lugar sa ating bansa. Maraming salamat po. God bless and more power.